lalong lumalakas ang usapin at pinag-uusapan na si Sara Duterte, Vice President, ay pwede raw makasama o isama dun sa mga warrant of arrest na pwedeng ilabas ng ICC anytime. So ano yun? Ibig sabihin ito, ang Vice President na si Sara ay kasama rin sa mga kinasuhan ng crime against humanity. Okay, kaya ngayon ay pinag-uusapan na posibleng kasama siya sa mga susunod na ilalabas na warrant. Kung yung mga gunita, ang sinasabing maaaring sumunod o isunod kay Duterte ay si Senador Bato de la Rosa, dating PNP chief noong panahon ni Duterte. Pero ngayon si Sara nababanggit dahil nung ito pala ay mayor ng Davao, okay, nung Davao City, ay di umano ay nasangkot na rin sa mga paglabag sa karapatang pantao. At yung mga testigo at mga naging biktima na humarap at haharap sa ICC, ang sila pong nagsasabi niyan. Na merong kinalaman ang dating mayor ng Davao at ngayon ay Vice President na si Sara. Kaya pala hindi nawawala yung issue niyan. Ang alam ng marami ay si Duterte lang ang presidente noon, tahimik lang sa Davao. Ay lumalabas pala na meron din daw po na kinalaman at may mga paglabag din sa karapatang pantao si mayor noon, ngayon ay Vice President. Meron akong kilala na wala pong kahit anuman lang na ginawang paglabag sa karapatan ng pantao. Meron po akong kilala. Alam niyo kung sino? Panoorin po ninyo. Bagay sa amin ang BenHair kasi nung umupo si Secretary Benher Abalos ng DILG, bumaba ang crime rate natin. Solid safe! Lalo na sa mga students. Dahil sa nasimulan niyang magandang ekonomiya sa Mandaluyong, nagkaroon kaming mga estudyante ng libreng tablets, kumpletong gamit, pati allowances. Sana wag malagas. Sa dami pa ng gagawin ko. Vendor din ako. Benher Abalos, number 1 sa balota, solid sa Senado. Sigurado ko, kilalang-kilala niyan. Benher Abalos po, number 1 sa balota. Sinusuporta ni Sir Mike Abe at ni Mac Pablo. Kaya nga, yung issue na posibleng siya ay ma-issuehan ng warrant ay hindi po nawawala. Sa halip ay lumalakas pa. Ang problema dito sa warrant na ito, hindi natin alam kung kailan lalabas. Pwedeng nandito na, pwedeng wala pa. Okay? Katulad ng nangyari kay Duterte, ilang taon o ilang buwan pinag-usapang meron na. Pero ayaw maniwala ng iba. Nung biglang dumating at ipinatupad ito, saka sila nagulat. So ito rin ang pwedeng mangyari. Kasi kung anong ginawa ng Interpol, ng ICC, at ng Philippine Government under Republic Act 9851, gagawin talaga yun. Kasi nandun po sa batas yun eh. Yung 9851, Section 11 yata ang sinasabing ang kasaad sa Section 11 or 17, na yung Republic Act 9851, ang purpose talaga nun ay i-turn over, merong authority ang Philippine Government i-turn over sa ICC ang mga may kaso katulad ni Duterte nga at yung iba pa. Kaya kung anong ginawa ng PNP at ng Philippine Government sa oras na labas ang warrant of arrest, yung ginawa kay Duterte, gagawin din ito. Kung kasama si Sara Duterte, gagawin yan. Kung si Senator Bato at yung mga ex-general ng PNP, gagawin yan. Kaya nga hindi po nawawala itong isyong ito. Kayo, ano inyong paniniwala? Dapat ba nakasama si Sara o hindi? Pero kung inyong mapapansin, ilang beses na sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes na merong mga complainant, meron silang mga kasamahan na nagreklamo sa ICC na talagang isinama at kasama si Inday Sara Duterte. Hindi lang yung nakakatandang Duterte na si Digong Duterte, kung hindi pati itong dating mayor ng Davao at ngayon Vice President. So kung yan ay napaniwalaan o nakumbinsi ng mga testigo at ng mga complainant ang ICC na kasama ang pangalawang Pangulo, malamang nga po na may patawag din yan. Okay? Nung nandoon, sabihin niyo, bakit nandoon na siya sa ICC, hindi hinuli? Kasi ang ICC po, hindi katulad dito sa korte sa atin sa Pilipinas. Yung local court natin dito sa Pilipinas, pag 5 o 6 ang suspect, isang warrant of arrest lang, lahat nandoon yung mga pangalan ng dapat arestuhin. Sa ICC pala, hindi. Isang suspect, isang warrant. Hindi pwedeng, kung 5 sila, sama-sama doon. Dapat hinuli rin si Bato, dapat hinuli iba, hindi pa eh. Ganun pala sa ICC.
per warrant, per person, isang warrant. Katulad ni Digo, siya lang ho yung may warrant at ipinatupad ng Philippine government. Pag lumabas yung ibang warrant, ayun, laban kay Duterte o kung laban kay Bato o kung ex-general, ganun po ang mangyayari. Kaya parang isa-isa yun nilalabas. Kung kailan nga po yun. Ngayon, kung halimbawa nagkasabay-sabay na lumabas yan, pero iba-ibang pangalan. Halimbawa, isang warrant kay Bato, isang warrant kay Inday, Sara, isang warrant sa mga ex-general. So, at nagsabay-sabay na dumating, lahat ipatutupad yun. Kasi sa ilalim nga ng Republic Act 9851, yun ang pinanguhugutan. I-turn over ng Philippine government under the law ang mga akusado before ICC. Ganun po ang nagiging sitwasyon. So kayo ba'y naniniwala na si Inday Sara ay dapat din maganda? Dahil kung talagang kasama siya sa warrant of arrest, ibig sabihin kasama siyang kinasuhan sa crime against humanity before ICC. Okay? So kung mangyayari po yan, nako, tapos na po ang lahat ng kumbaga pangarap ni Sara Duterte. Kahit siguro maging bumalik na mayor ng Davao City ay malabo na ring mangyari. Hindi lang po kasi ito popular na usapin. Hindi lang po ito popular na pinag-uusapan ang patungkol po sa pagkakasangkot ni Sara Duterte sa kaso ng kanyang ama. Sa EJK na nangyari sa Davao City, hindi lang po talaga popular. Pero ngayon po ay napag-uusapan na. Bakit? Dahil po kay Las Cañas at Matubato. Dahil po sa kanilang mga statement na sinasabi po nila na noong pong naging mayor si Sara Duterte, after na maging mayor ni Digong, si Sara na ang pumalit. Nako, yun po palang EJK ay pinagpatuloy ni Sara Duterte. At meron pong mga witness, meron pong mga complainant na kasama si Sara Duterte sa kaso sa ICC. So, ito po yung kumbaga masasabi natin na kumbaga parang natutulog na dragon. Itong issue na ito, itong balita na ito, para siyang natutulog na dragon na anytime pwedeng sumambulat dahil nga po sa isang hindi inaasahan na warrant of arrest na lalabas. Kapag po lumabas ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa at nitong si Sara Duterte, wala na, finish line na talaga. Talagang lahat po ng pwedeng kumbaga maging papel pa ng mga Duterte sa mundo ng politika, talagang matatapos na. Kahit si Pulong at si Baste, tingin ko, ay kumbaga siguro baka maging patuloy pa rin silang maging public servant, pero hindi na sila makakaakyat sa national. Mahihirapan talaga sila. Dahil nga po sa issue na ito, na pati si Sara ay pwede pong damputin ng ICC dahil nga po sa ginawa niya na EJK o pinagpatuloy niya na EJK dyan po sa Davao City. Ngayon, yung sinasabi ko po na hindi popular kasi nga po, hindi po ito ganong nababalita eh. Hindi po ito gaanong na pag-uusapan. Pero, nagulat na lang tayo na lumabas po ito sa ilang mga actually hindi nga sa mainstream media. Sa mga pa ito lumabas like Richard Haydarian, dito kay Attorney Cristina Conti. Kaya po nung narinig ko to, sabi ko, ay wala na. Talagang kapag nangyari yan, kasi ngayon si Sara na lang kinakapitan ng ng mga Duterte. Si Sara na lang. Kapag si Sara po na-impeach, nakulong sa ICC, nako, wala na talaga. Diba? Nasirang pangarap ang lahat dito kay Sara Duterte dahil po sa posibilidad na pati po siya ay makulong doon sa ICC. Diba parang sino pa ba ang magiging pambato ng mga Duterte? Robin Padilla? Nako. Ay ala. Hindi na po kaya. Baka nga kahit sa pagkasenador sa darating na 2028 election, hindi na ito kumandidato dahil alam niya na sirang-sira siya sa mga Pilipino dahil po sa pagmumukbang sa Senado, paghagod ng bigote, pag-iyak dahil po sa nakulong si Digong. Diba? Wala. Hindi po tanggap ng mga Pilipino yung mga ganyang galawan ni
Robin Padilla. O, sino? Si Bongo? Nako, sirang-sira din si Bongo sa mga Pilipino dahil sa pag-iyak. Di ba? Tapos meron pang mga lumalabas na issue na eto nga si Bongo po ay hindi rin naman gusto ng mga Duterte. Ng mga batang Duterte. Si Digong lang talaga ang kapit niya at si Hanilet. Si Hanilet, nako, tingin ko hindi pang baka pwede siguro kumandidatong mayor din ng Davao pero hindi po pang nasyonal. Si Bato de la Rosa nanganganib mahuli. Sino pa ba mga naiisip nyo na pwedeng maging kumbaga front runner o front line ng Duterte? Si Sara lang. Wala nang iba. At kung hindi pa nakatandem ni PBBM si Sara, baka ngayon si Sara, kumbaga mayor ng Davao, tahimik lang, di ba? Walang nangyayari, walang ganap, di ba? Kaya po, kapag si Sara Duterte po ay talagang naisama po sa kulungan ni Digong doon sa ICC, wala na. Yun na yung finish line ng mga Duterte. Sunod na ating pag-usapan, nako, talagang yung alyansa ni Pangulong Marcos, alyansa para sa pagbabago, ay talagang parang inaagaw na, parang sinasama na ng kandidato ng PDP Laban. Talagang ngayong mga panahong ito, ilang araw na lang eleksyon na expected natin ang sulutan, agawan, pamamangka sa 2 ilog o 3 ilog ng mga kandidato, political party at mga campaign manager or may mga interest na sarili. Ganun po yan. Hindi po talaga mawawala yung personal interest. Yung mga kandidato, basta manalo, kahit kaninong partido sasama. Kahit sino mag-endorse sa kanila, tatanggapin. Kahit alam nilang makakasira sa kanilang kredibilidad, kung meron man, makakasira sa kanilang pagkatao, kung meron man sila na ganon, ay baliwala. Basta manalo. Ayun, yan ang lumang politika. Traditional politiko na sistema. Ngayon, makabago na. Lalo na ang kabataan ngayon. Napakalakas ng social media, ng traditional media sa pagbibigay po ng mga impormasyon kung ano ang dapat natin gawing mga botanteng Pilipino. Kaya yung pong nagbabaligtaran, lumilipat ng ibang partido o nagpapa-endorso sa ibang kandidato, sa ibang political party, ibang personalidad, yan po yung mga butterfly na kandidato. Hindi natin pwedeng panghawakan ng kredibilidad na mga yan pag nanalo. Kaya ngayon pa lang, yung nagpapa-endorso kung kani-kanino, huwag na nating iboto. Kung aalis sila, kung sila'y nasa alyansa ni Pangulong Marcos, tapos lumipat ng kabilang bakod, bakit mo pa iboboto yan? Ngayon pa lang, alam mo nang dalawa at salawahan ang kung sa pag-ibig, salawahang pag-ibig. Salawahang pagmamahal. Alanganing pagmamahal. Hindi lang isa ang minamahal. 2 ang minamahal para manalo. Di ba? Hindi tama yon. Kailangan isa lang. Especially, panindigan. Kung ikaw ay from day one, alyansa para sa pagbabago, diyan ka lang. Hanggang sa ulit, tinanggap mo yan Okay? Pero yung ikaw ay magpapa-endorso doon sa mga kalaban, identify na kalaban, identify na naninira sa Pangulo at sa ating gobyerno, tapos sasamahan mo pa, magpapataas ka ng kamay, personal interest yan. Walang kakwenta-kwentang prinsipyo yan. Actually, walang prinsipyo. Pang sarili lang. Basta manalo. Huwag nating iboto yung mga taong yan. Sabi ko naman sa inyo from day one. Hindi ako nagtitiwala sa lahat ng kandidato ni Pangulong Marcos. Talagang may mga balimbing at saka husip-sip yan. Ayan na, nagbabalimbingan na. Ayan na, nagtatalo na. Ayan na ho, ang pagpapatunay doon sa from day one, sinabi ko na recycle yung ibang kandidato ni Pangulong Marcos. Alyansa para sa pagbabago ni Pangulong Marcos, hindi lahat pwedeng pagkatiwalaan. At ngayon lumalabas na po, isa-isa. Nagtatalo na. Kunwari nasa alyansa pero nasa kabilang bakod na. Ano yun? Nasa ng prinsipyo. Diba? Nagpagamit sila sa mga Duterte. Ginagamit sila ng mga Duterte. Pero na kay Pangulong Marcos, ano yun? Kaya tayong mga butante, huwag kayong maniniwala dyan. Maraming kandidato, 60 plus. Magit na 6 na po ang kandidato. Bakit natin pipilitin dyan sa mga kandidatong ito na puro balingbing at saka walang prinsipyo? Kumanat tayo ng mga independent candidate na may talino, abogado, engineer, CPA, mga auditor, kung ano magagaling, mga doktor. Okay?
o galing sa piklawan, dilawan, abogado, at kung ano mang kakayanan, ba't hindi natin tubukan yan? Baka may prinsipyo yan. Kaysa sa dito sa mga nasa malaking partido, namamangka naman sa ilog, na malabo pa sa sabaw ng pusit. Please like and share ng ating video. Yan nga po ang hindi katanggap-tanggap dito po sa ating komunidad bilang mga Pilipino, yung pong mga ganyang balimbing at walang kumbaga loyalty sa kanyang grupong kinakaaniban, hindi po talaga yan susuportahan. Maaring may bumoto pero hindi po ito magiging dahilan ng kanilang pagkapanalo. Kung maalala po ninyo, eto, bibigyan ko kayo ng example kung bakit hindi po mananalo itong mga balimbing na ito na pumunta sa kampo ng mga Duterte. Panahon ng 2022, kumandidato si Salsal Panelo at si Harry Roque bilang mga senador. Nanalo po ba? Hindi. Bakit? Kasi nga, kulang na kulang ang mga Duterte sa suporta ng taong bayan. Kulang na kulang sila. Kung totoo na si Sara Duterte ang nagpapanalo kay PBBM, bakit si Harry Roque at si Salsal Panelo hindi nanalo? Nung panahon na yon, nakaupo pa si Digong. Nung panahon na yon, napakaraming pwedeng maging makinarya, mga pamamaraan para po maipanalo ang kandidatura ni Harry Roque sa ni Salsal Panelo, pero natalo. Diba? Kaya po ako naniniwala na etong mga bumalimbing, etong mga lumipat, nanulay sa dalawang ilog, hindi po yan mananalo. Hindi katulad ng kilala kong kandidato na simula't simula loyal po kay PBBM. Alam nyo kung sino yan? Benhar Abalos. Simula't simula po na maging presidente si PBBM. Naku, loyal na yan kay PBBM. Simula po ng kumandidato si PBBM hanggang sa manalo, talagang ito po'y nakasuporta kay PBBM. Kaya po ako naniniwala na isang makikinabang dito po sa ginagawang balimbingan nitong mga kandidato na ito ay wala na pong iba kung hindi si Benhar Abalos. Tsak nalalabas sa Magic 12 ang ating number 1 sa aking balota na si Senator Benhar Abalos. Iboto niyo po. Bakit? Kasi tayong mga Pilipino, gusto natin yung makakatulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Heto na ang tao na nararapat sa isang upuan sa Senado. Benhar Abalos po yun. Ngayon, kaya itong si Sara Duterte at si Robin Padilla ay nagtataas po ng mga kamay ng mga ibang grupo, ng ibang kandidato at hindi sa PDP laban. Kasi nga po, alam din nila na napakahina ng kandidatura nitong sila Hinlo, sila Marcoleta, etong sila Mata, Jimmy Bondoc, si Lambino na nagpe-fake news kahit hindi pa senador, fake news peddler na, di ba? Napakahina po ng mga kandidatura niya mga yan. Kahit si Kibulok, hirap na hirap po yan. Hindi po yan mananalo. Si Kibulok, sabi niya 8 milyon, 7 milyon hanggang 8 milyon ang kanyang miyembro. Tingnan nyo, pagdating ng botohan, baka 1 milyon lang maging boto niyan Kasi nga po, ang mga DD sheet po, napakakonti. Minority lamang. Baka pagpalagay nyo na, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon lang botante ng mga DD sheet Tapos, miyembro ni Kibulok, 50 mil. Kaya hindi po yan talaga magiging senador. Napakakonti po. Talong-talo po yan. Kaya alam nyo, dito po sa mga ganitong sitwasyon, mas kailangan ni Sara Duterte na mang-agaw ng mga kandidato ni PBBM. Bakit? Kasi mas may pag-asa pang manalo si Tolentino, si Marcos, si Amy Marcos at etong si Camille Villar kaysa sa mga kandidato ng tatay niya sa PDP laban na hindi natin alam kung saan-saan hinugot, kung saan ba itong mga nanggaling. Mga nautusan lang bumili ng suka
o pinag-deliver lang ng suka, abay dumiretso po ng Comelec at nag-file na ng COC. Lalo si Philip Salvador. Si Cory Aquino nga walang bilib dyan eh. Si Chris Aquino nga walang bilib dyan eh. Tapos iboboto pa natin, Philip Salvador. Walang kakwenta-kwentang tao. Kaya po, kung ako sa inyo, dito na tayo kay Benhur Abalos, sigurado pa tayo na pwede po talagang maging katuwang ni PBBM to sa lahat ng kanyang mga magagandang gawain. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, mga chup-chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.